Tayo ha, brief discussion lang for Consti 1, no? Para makita nyo rin yung significance, no, ng mga nakasulat sa Article 2, yung interior waters sa maritime zone. Ayan, tingnan nyo to guys, no? Maraming mga linya dyan. Tandaan nyo yung loob na to, kung ano may mga tubig na yan. Kaya yung sinasabi ko ngayon, Manila Bay, yung Pasig River, lahat po yung internal waters. Kasi lahat po yan, yun yung mga tubig na nakapaloob dito sa linya na yan. Okay? Internal waters yun. Okay? O ngayon, asan po ang baseline? Yung kulay dilaw na yan, zoom in natin. Yung dilaw na una na yun. Yun ang baseline. O ngayon, attorney, tanong. Paano pong nade-determine yung baseline? Tingnan nyo guys. Oh. Para po malaman natin yung baseline ng Philippines, titingnan po natin yung outermost point of the outermost islands. So, yung pinaka-outermost, di ba? Palawan. O di pupunta ka dun sa outermost point ng Palawan. Ano yun? Yan, no? Kung ano may isla na yun. Tapos, paano ba? Binilugan lang bang ganun? Basically, binilugan lang ba ng simple Palawan? Hindi, di ba? Ang ginawa po, kinuha yung outermost point ng Palawan, ikinunik sa ibang part ng Luzon. Tapos kinonek dito sa Region 3 side, ito yung sa mga Aurora to eh. Aurora, Zambales, dito yan. No? Sa edge, kinonek doon, di ba? Tapos kinonek ulit doon sa outermost point of the outermost island, kinonek, connect, napunta na ng Apari, kinonek ulit. Hindi mo mabibilugan lang, hindi mo iuhulma lang yung Philippines. Kinokonek mo siya doon sa, tandaan niyo yung word ha, outermost point. Ibig sabihin, yung dulo. Yung dulong punto nung dulong isla. Okay? Connect. Ayan, no, dito na tayo sa Bicol region, napunta na sa Visayas, napunta na sa Mindanao. And then we connect the baseline again, no? Ayan, no? Yung pinakamaliit na isla na yun, doon ang pinaka naging hangganan, di ba? Ganun po ang ganun ang pag-draw ng baseline. So lahat po ng tubig sa gitna niyan, yun yung interior waters. Interior waters, internal waters. Yan yun, no? Archipelagic waters din ang synonym niyan. Tatlo, interior waters, internal waters, archipelagic waters. You can use kung ano man doon, interchangeably, para-pareho lang ibig sabihin nun. Tandaan nyo, yung light yellow na yun. Yun yung baseline. O ngayon, asan po yung territorial sea, yung blue na makapal na yan. 12 nautical miles yan from the baseline. Dito, territorial sea, yan yun, o territorial waters. Yan po yung maritime zone na nakalagay sa Revised Penal Code. Okay? O ngayon, itong next na 24 na to, ayan. Di ba? Nag-draw ulit ng 12. Yan po yung contiguous zone. Sa contiguous zone, apat na batas lang ang pwedeng ma-enforce ng Philippines. Fiscal, sanitary, immigration, sa customs. Wala pong criminal. Kaya po dito sa Dilaw, itong Dilaw ba yun? Basta itong next na color na to, yung pangatlong color na yan, pangatlong linya na yan. Hindi na po pwede ang criminal law dyan. Okay? O next tayo. EEZ. Ito po yan. Yung puti at saka pula. Okay? Ayan yun, no? EEZ. EEZ yung puti. Yung pula, yan yung juridical continental shelf. Continental shelf, yan yung sa ilalim. Okay? Yan yung sa ilalim, no, ng dagat, no? Tapos may extended continental shelf pa, okay na to. Basta EEZ po ito lahat ng yan. No? Wala na pong criminal law dyan. Same thing po dito sa dilaw ba na to o orange na to. Wala nang criminal law dyan. Okay, for further discussion of this sa Constiwa natin later, no? Gagawa din tayo ng bootcamp for that. Pero tandaan nyo ha, ito, yung puti na yan, no? Itong tubig sa loob na yan, internal water yan. Interior water. No? Okay, yung blue, territorial, itong first yellow, yun yung baseline. Itong blue, territorial sea. Hanggang dyan lang po sa blue na yan ang ng Pilipinas, no? Ang jurisdiction ng Pilipinas, no? Ang jurisdiction ng Pilipinas, ang enforceability ng revised penal code. Okay? Remember that, no? So tandaan natin ano sabi ng law, di ba? The provisions of this code shall be enforced not only within the Philippine Archipelago, di ba? Ano-ano po yung nagko-comprise sa Philippine Archipelago? Yung atmosphere, di ba? O di ibig sabihin yung himpapawid ng Pilipinas. Next, interior waters. Yan. O, may provisions po of the code dyan. No? Next, yung blue. Mayroon pa din. Okay?
but also outside of its jurisdiction. So yung outside, yun yung next na next na itatakil natin, no? Outside of its jurisdiction against those who, saka yung mga those who commit those who commit crimes while in a Philippine ship or airship. Yun yun. Yun yung extension ng ating Article 2 of the Revised Penal Code and Territoriality Principle. No? Tandaan nyo, ganun lang kasimple. Okay? So yan, makaka-full points na kayo sa revised penal, sa criminal law, may full points pa kayo sa consti. No? Sana naintindihan po ah. Ayun, no, meron ding ano sa gilid. No? Meron ding kulay no? Para makita natin. No? Ayan. Internal water, baseline, territorial waters or territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and continental shelf, extended continental shelf, and so on. Okay, di na kailangan yung dalawa na yan masyado. Gusto tandaan nyo dito sa area na to, economic rights na lang. Pwede nating i-exploit yung we can exploit the minerals, no? Yung mga minerals, products ng mga isda dyan sa lugar na yan. Okay? Kaya wala na po tayong criminal law dyan. Wala nang criminal law na enforce dito, okay? Na Philippines. Sige. Let's go back to our reviewer for criminal law 1.